Huwag kang umasta na parang asawang nag-aalala, Claire. Sa totoo lang, nagsasawa na akong makita ang mukha mong laging mukhang biktima. Pinakasalan lang kita dahil akala ko ay may mapapala ako sa'yo, pero 7 taon na ang lumipas at nanatili kang isang pabigat na linta sa buhay ko. Ang mga salitang yun ni Marco ay tila mga laslas ng kutsilyo sa hangin ng kanilang silid-kainan. Malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat kataga ay itinanim niya sa puso ni Claire na para bang nais niyang makitang dumanak ang dugo ng damdamin ng babaeng nangako sa kanya ng habang buhay. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Claire ay nanginginig. Habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon, ito ang paboritong ulam ni Marco. Maingat niya itong iniluto. Sa loob ng 2 oras, tinitiyak na ang asim ay tamang-tama sa panlasa ng asawa na kagagaling lang sa isang mahabang pulong sa trabaho. Ang usok mula sa sabaw ay humahalimuyak pa, sumasagisag sa pagmamahal at pag-aalaga na handa niyang ibigay sa kabila ng sarili niyang pagod. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng sinigang ay hinaluan ng amoy ng pananakit. Dahan-dahang ibinaba ni Claire ang mangkok sa mesa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng kahoy ay tila isang babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Hindi niya magawang iangat ang kanyang tingin. Nakatuon lamang ang kanyang mga mata sa sariling mga daliri na namumula dahil sa init ng kalan, mga bakas ng sakripisyo na kailanman ay hindi napansin ng lalaking nasa harap niya. Ramdam niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan na. Ang lalaking lumuhod sa harap niya 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Walang boses na lumabas. Tanging ang malalim na pagkirot sa kanyang kalooban ang nagpapatunay na siya ay humihinga pa. Ang silid na dati ay puno ng pangarap ay tila naging isang malawak at madilim na kuta. Ang mga pamilyar na kagamitan, ang kurtinang siya mismo ang pumili, ang plorerang regalo sa kanilang anibersaryo ay biglang naging mga estranghero sa kanyang paningin. Tila ba ang buong mundo niya ay gumuho at siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga guho, walang masulingan at walang matakbuhan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang boses ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ang boses ni Marco, kundi ang sarili niyang tinig na puno ng pait at pangungulila. Ito ba ang kapalit ng lahat ng tinalikuran ko para sa'yo? Ito ba ang halaga ng 7 taon na ibinigay ko ang lahat? Hanggang sa wala nang matira sa sarili ko? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, padabog nitong itinulak ang silya at tumayo. Bit-bit ang kanyang telepono na kanina pa umiilaw dahil sa mga mensaheng hindi para sa kanyang asawa. Iniwan niya si Claire na nakatayo sa gitna ng kusina, isang aninong unti-unting nilalamon ng dilim. Nabalik lamang ang diwa ni Claire nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ng kanyang biyenan na si Doña Imelda pababa ng hagdan. Ang tunog ng mamahaling tsinelas nito ay tila isang pagpapatuloy ng parusa. Huminto ang matanda sa tabi niya, hindi upang damayan siya, kundi upang dagdagan ang bigat na kanyang dinadala. "Huwag mong sisihin ang anak ko, Claire," wika ni Doña Imelda habang nakatingin sa talsik ng sabaw sa mesa. Sadyang hindi na niya masikmura ang amoy ng kahirapan na dala-dala mo sa bahay na ito. Kung ako sa'yo, mag-uumpisa na akong mag-isip kung saan ka pupulutin kapag tuluyan ka ng tinapon ng pamilyang ito. Tumalikod ang matanda at sumunod kay Marco. Iniwan ang isang huling sulyap na puno ng panghahamak. Naiwan si Claire na nakatitig sa pintong pinaglabasan nila. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog sa semento. Durog na durog, at kahit anong pilit ay hindi na maibabalik sa dati. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak,
Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang telepono ni Claire, na matagal nang nananahimik sa ibabaw ng counter, ay biglang umilaw. Isang mensahe mula sa isang numerong matagal na niyang ibinaon sa limot ang bumitad sa kanyang paningin. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na upang patigilin ang mundo ni Claire. Ang oras ng iyong pagtitiis ay malapit nang matapos. Handa ka na bang bawiin ang trono na sadyang sayo? Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At paano nito nalaman ang lihim na pilit itinatago ni Claire sa loob ng 7 taon? Claire, maghanda ka ng merienda para sa amin ni Tanya. Siguraduhin mong masarap ang juice at ayusin mo ang paghahain, hindi yung parang sa karinderya lang. Ang utos ni Marco ay parang isang malamig na hanging dumaan sa batok ni Claire, sapat na upang patindigin ang kanyang balahibo sa gitna ng init ng hapon. Kasunod nito ay ang pasok ng isang babaeng tila isang pahina mula sa isang marangyang magazine, si Tanya. Suot nito ang isang hapit na pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan, habang ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay lumilikha ng isang mapang-aping ritmo sa sahig na kani-kanina lang ay pinakintab ni Claire. Ang bango ng mamahaling pabango ni Tanya ay agad na sumakop sa sala, isang amoy na banyaga at mapanira sa payapang amoy ng malinis na bahay. Para kay Claire, ang bawat hininga niya sa hanging iyon ay tila may halong lason. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Narito ang babaeng dahilan kung bakit ang kanyang asawa ay hindi na umuuwi sa tamang oras. Ang babaeng dahilan kung bakit ang mga salita ni Marco ay naging kasing talim ng mga bubog. Oh, hiha! Napakaganda mo naman talaga. Bagay na bagay sa'yo ang suot mong kwintas. Mukhang napakamahal. Ang masayang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw habang patakbong lumapit sa bisita. Ang matanda na laging nakasimangot kay Claire ay biglang nagmistulang isang maamong tupa sa harap ni Tanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkasilaw sa kinang ng alahas na suot ng ibang babae. Salamat po, Tita Imelda. Regalo po ito ni Marco sa akin noong nakaraang linggo. Sagot ni Tanya sa isang malambing na tinig na may halong pangungutya habang sulyap na tumingin kay Claire. Ang bawat salita ay parang isang karayom na itinusok sa lalamunan ni Claire. Ang kwintas na yon, naaalala ni Claire na nakita niya ang resibo nito sa bulsa ng polo ni Marco at ang akala niya ay sorpresa yon para sa kanilang darating na anibersaryo. Sa gitna ng kurot sa kanyang dibdib, tahimik na tumungo si Claire patungo sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay tila mabigat, parang may nakatali na kadena sa kanyang mga paa. Habang hinihiwa niya ang mga prutas para sa juice, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa talim ng kutsilyo. Ang bawat hiwa ay tila isang pagsisikap na huwag hayaang pumatak ang kanyang mga luha sa pagkaing ihahanda niya. Bakit mo ba siya hinahayaang maging katulong dito, Marco? Narinig ni Claire ang boses ni Tanya mula sa sala. Sapat ang lakas upang marinig niya. Masyadong mabait ang pamilya niyo sa kanya. Look at her. Parang hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili. She smells like sibuyas and pawis. Narinig ang mahinang tawa ni Marco. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Hayaan mo na siya, Tanya. Iyan lang naman ang alam niyang gawin. Ang magsilbi. Hindi siya marunong sa business. Hindi siya marunong makihalubilo sa mga taong kauri natin. She's just a shadow in this house. Ang mga salitang isang anino ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Claire. Ang kanyang mga kamay ay napahinto sa paggawa. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang isang simpleng lungkot. Ito ay isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa huling piraso ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa kumpol ng emosyong pilit niyang ikinukulong. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga baso sa tray. Sa bawat paggalaw,
Tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang namamatay. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, ang kanyang katawan ay tila gumagalaw sa ilalim ng sariling kalooban. Isang robot na sumusunod sa dikta ng isang mapait na tadhana. Narito na po ang merienda. Mahinahon niyang wika habang maingat na inilalapag ang tray sa mesa. Hindi siya tumitingin sa kanila. Alam niyang kapag tumingin siya sa mga mata ni Marco, baka tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang tagal mo naman, Claire. Gutom na si Tanya. Reklamo ni Doña Imelda habang tinitingnan ang mga pagkain ng may pagkadisgusto. At bakit ganito ang pagkakahanda? Masyadong simple. Hindi ka ba marunong mag-effort para sa bisita? Tumayo si Tanya at lumapit sa kinalalagyan ng isang antigong florera na nasa tabi ng mesa. Ito ang tanging alaala na naiwan sa bahay na yon mula sa yumaong ina ni Claire. Isang porselanang may mga disenyo ng asul na bulaklak na pinangalagaan ni Claire ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Ang pangit naman nito, Marco. Hindi bagay sa modernong disenyo ng bahay niyo? Wika ni Tanya habang pinagmamasdan ang florera ng may mapanghamak na tingin. Parang basura na galing sa kung saang ukay-ukay. Kung ayaw mo, itapon na natin. Walang pakialam na sagot ni Marco habang humihigop ng juice. Nanigas ang buong katawan ni Claire. Huwag iyan, Marco. Sa nanay ko iyan. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig dahil sa pigil na galit at takot. Ngunit tila hindi siya narinig. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, tinabig ni Tanya ang florera. Ang tunog ng porselanang nagkakapira-piraso sa sahig ay tila isang huling sigaw ng kapayapaan sa loob ng bahay na yon. Ang bawat pirasong tumilamsik ay tila tumusok din sa balat ni Claire. "Oh my God! I'm so sorry! Nadulas ang kamay ko!" Tili ni Tanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin kay Claire. "Bakit mo kasi inilagay iyan sa gilid, Claire? Alam mo namang makipot ang daanan." "Claire, napaka-clumsy mo talaga." Singal ni Marco habang tumatayo. "Bakit hindi mo iniayos ang pagkakalagay niyan? Ngayon, nakasakit ka pa ng bisita dahil sa kalat mo." Hindi makapaniwalang tumingin si Claire kay Marco. Ang florerang iyon, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang nakaraan, sa kanyang tunay na pagkatao. At ngayon, ito ay isa na lamang tumpok ng mga basag na alaala sa paanan ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Lumuhod si Claire upang pulutin ang mga piraso, hindi alintana ang panganib na mahiwa ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga basag na asul na bulaklak. Sa bawat dampi ng kanyang balat sa matalim na porselana, isang panibagong desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Habang tumatawa ang tatlo sa sala at patuloy na pinag-uusapan ang kanilang mga marangyang plano, isang malamig na katahimikan ang bumalot kay Claire. Ang mensaheng natanggap niya kanina ay muling nagliwanag sa kanyang gunita. Inangat niya ng bahagya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng lungkot. Sa halip, mayroong isang malamig at matalim na liwanag na tila kidlat sa gitna ng bagyo. "Ang oras ng iyong pagtitiis ay malapit nang matapos," bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay sapat lamang upang hindi marinig ng iba. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa sa florera, isang bagay ang napansin ni Claire sa ilalim ng sofa. Isang maliit na itim na gamit na hindi sa kanya at lalong hindi kay Marco. Isang recorder. Sino ang naglagay nito doon? At ano ang mga sekretong maaaring nakuha nito sa loob ng silid na yon? Huwag mong kalilimutan, Claire, na kung hindi dahil sa anak ko, malamang ay namumulot ka pa rin ng tira-tirang pagkain sa kung saang eskinita. Isang malaking utang na loob ang pagpapatira namin sa iyo sa bahay na ito. Kaya huwag mo akong titingnan ng ganyan na tila ikaw pa ang dehado. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang malapot at madilim na likidong bumabalot sa buong kusina, habang ang matanda ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay
Nakapamaywang at ang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Sa harap niya, si Claire ay tahimik na naglilinis ng sugat sa kanyang daliri. Ang maliit na hiwa mula sa basag na porselana kagabi na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pagkirot. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Claire, ngunit hindi niya ito ipinakita. Isang malaking kabalintunaan na sabihan siya tungkol sa utang na loob. Gayong ang bawat sentimo na ginagastos ng matanda sa kanyang marangyang bisyo ay nagmumula sa mga lihim na pondo na si Claire mismo ang nagpapadala sa pamamagitan ng mga huwad na donasyon. Siya ang nagpapakain sa mga taong kumakagat sa kanyang kamay. Ang aninong bumubuhay sa pamilyang pilit siyang ibinabaon sa limot. Kailangan ko ng 500,000 piso, Claire. Biglang wika ni Doña Imelda. Ang kanyang tono ay naging mas mapilit at may halong banta. Nagkaroon ng aberya sa mga negosyo ko at kailangan kong bayaran ng ilang obligasyon. Tawagan mo ang tatay mo, hingin mo ang huling bahagi ng mana mo o kung anong meron kayo sa probinsya. Huwag kang magmalinis. Alam kong may itinatago ka. Ang salitang negosyo ay isang masamang biro para kay Claire. Alam niya ang katotohanan. Natalo ang matanda sa sugalan sa isang ilegal na kasino sa labas ng lungsod. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila pagbibilang ng mga segundong unti-unting pumapatay sa kanyang pagtitimpi. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, tila may isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang puso. Hinihigpitan ang bawat tibok nito hanggang sa mawalan siya ng hangin. Wala na po akong mahihingi kay Itay, ma. Mahinang sagot ni Claire, ang kanyang boses ay tila isang bulong na hangin sa gitna ng unos. Alam niyo namang matagal na kaming walang ugnayan. Kung ganoon ay gumawa ka ng paraan. Singhal ng matanda, abanang may hinahampas ang mesa. Magbenta ka ng bato o maglako ka sa kalsada. Hindi ko palalampasin ang araw na ito nang hindi mo na ibibigay ang kailangan ko. Tandaan mo ang utang na loob mo sa anak ko. Iniwan siya ng matanda na may kasamang malakas na pagsara ng pinto. Naiwan si Claire na nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa malinis na counter. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa marangyang prinsesang nakilala niya noon. Ang kanyang mga mata ay tila mga tuyong balon. Wala nang luhang mailalabas. Tanging ang malalim na pait na lamang ang nananatili. Nang hapong iyon, inutusan siya ni Marco na magdala ng ilang mahahalagang dokumento sa kanyang opisina. Ito ang gusaling pagmamay-ari ng kanyang ama, ang kumpanyang Don Vicente Holdings, kung saan si Marco ay nagtatrabaho bilang isa sa mga manager nang hindi nalalamang ang asawang minaliit niya ay ang tunay na tagapagmana ng bawat sementong tinatapakan niya. Habang naglalakad si Claire sa mga pamilyar na pasilyo ng kumpanya, tila bumabalik sa kanyang gunita ang bawat sandali ng kanyang kabataan. Ang amoy ng sariwang kape sa opisina ng kanyang ama, ang mahihinang usapan ng mga empleyado, at ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Ngunit ngayon, siya ay naglalakad dito bilang isang estranghero, isang anino sa sarili niyang kaharian. Papunta na siya sa opisina ni Marco nang mahinto siya sa tapat ng pintuan ng accounting department na bahagyang nakabukas. Narinig niya ang boses ni Marco mula sa loob, kasama ang isa pang boses na pamilyar sa kanya, ang head accountant na si Mr. Reyes. Siguraduhin mong hindi ito makakarating sa itaas, Reyes, mariing wika ni Marco. Ang perang ito ay gagamitin ko para sa isang personal na investment. Kapag lumago ito, doble ang makukuha mo. Kuha. Pero Sir Marco, malaking halaga ito. Halos 2 milyong piso ang kinuha natin sa pondo para sa mga bagong kagamitan sa ospital na itinatayo ng kumpanya. Sagot ni Mr. Reyes na may bakas ng kaba. Huwag kang mag-alala. Ang mga may-ari ng kumpanyang ito ay matatandang ulyanin na nasa ibang bansa. Hindi nila mapapansin ang bawas na ito. Tawa ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa at kasakiman. At saka, kailangan kong bilhan si Tanya ng bagong sasakyan.
Ayaw kong nagmumukha siyang kawawa sa harap ng mga kaibigan niya. Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay tila isang mitya na sumindi sa loob ng katawan ni Claire. Ang perang yon ay hindi para sa negosyo, kundi para sa kagamitan ng ospital, para sa mga mahihirap. Isang proyektong isinagawa ng kanyang ama bilang pag-alaala sa kanyang yumaong ina. At gagamitin lamang ito ni Marco para sa karangyaan ng kanyang kabit. Ang kanyang lalamunan ay tila mas lalong nanuyo at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa mga dokumentong hawak niya hanggang sa malumot ang mga papel. Ang puot na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para sa bawat taong masasaktan ng kasakiman ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pintuan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa makapal na alpombra. Sa bawat pag-atras, isang malamig na kapasyahan ang nabuo sa kanyang puso. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay hindi lamang isang taksil na asawa, kundi isang magnanakaw na walang konsensya. Habang pababa siya ng elevator, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe ang dumating, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong larawan. Ito ay isang litrato ng isang luma at kalawing na susi na may nakasabit na maliit na tag na may nakasulat na numero ng isang safe deposit box sa isang bangkong hindi kalayuan sa kinalalagyan niya. Ang ebidensyang kailangan mo ay nasa loob ng kahon na ito. Ang tanong, kaya mo na bang harapin ang katotohanan o pipiliin mo pa ring maging biktima ng utang na loob? Napahinto si Claire sa gitna ng lobby. Ang mga tao sa paligid niya ay nagmamadali, ngunit para sa kanya, ang oras ay tila tumigil. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat kilos ni Marco? At ano ang nilalaman ng kahon na maaaring tuluyang magpabagsak sa pamilyang pilit siyang sinisira? Huwag kang iiyak-iyak sa harap ko, bata ka. Ang pangit tingnan, para kang ang nanay mo. Laging nagmumukhang api para kaawaan. Hindi mo ba alam na ang mga gaya ninyo ay dapat marunong tumanaw ng utang na loob dahil pinapakain namin kayo? Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa murang isipan ni Nathan. Ang 5 taong gulang na bata ay nakatayo sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang kanyang luma at sulsing oso habang ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa pagpigil ng hikbi. Ang kanyang mga mata, na kasing ningning ng mga bituin noong sanggol pa siya, ay ngayon ay puno ng lumbay at takot. Sa kabilang dako ng silid, si Claire ay nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hawak-hawak ang isang baso ng gatas na ititimpla sana niya para sa anak. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Bawat kataga ng kanyang biyenan ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang sariling balat. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang ang sarili niyang anak ay dinudurog ang pagkatao sa harap niya. Ang gatas sa loob ng baso ay bahagyang gumagalaw, sumasalamin sa panginginig ng kanyang buong katawan. Mama, huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan ng bata. Mahinahon, ngunit may diin na wika ni Claire habang lumalapit kay Nathan. Ang kanyang puso ay tila isang drum na mabilis ang tibok, isang babala ng paparating na unos. Wala po siyang ginagawang masama. Naglalaro lang po siya ng tahimik. Tahimik? Ang dumi-dumi ng laruang yan, Claire. Saan mo ba pinulot yan? Nakakahiya kapag nakita yan ng mga kaibigan ni Tanya na bibisita rito. Singhal ng matanda sabay hablot sa sulsing oso ni Nathan at padabog na itinapon ito sa labas ng bintana. Isang matinis na hininga ang kumawala sa bibig ni Nathan. My bear! Bulong ng bata. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Bumabakas sa kanyang mapupungay na pisngi. Ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo, nakayuko, tila tinatanggap na ang kalupitan ay bahagi na ng kanyang mundo. Ang tanawing iyon, ang tuluyang nagpaguho sa pader ng pagtitimpi ni Claire. Ang kanyang lalamunan ay tila naging isang nagniningas na uling.
ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya nananatili sa impyernong ito ay unti-unti nang nawawalan ng liwanag dahil sa kadiliman ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang maamong asawa. Siya ay isang inang handang manakmal para sa kanyang anak. Kunin mo ang laruan ng anak ko, ma. Utos ni Claire. Ang kanyang tinig ay malamig, matigas, at walang halong pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa biyenan. Isang tingin na hindi pa nakikita ni Doña Imelda sa loob ng 7 taon. Ano? Nag-uutos ka na ngayon. Ang lakas ng loob mo, naputo lang sasabihin ng matanda nang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Mukhang pagod ang lalaki at ang kanyang mukha ay madilim. Bakas ang tensyon mula sa opisina at ang mga mensaheng ipinadala ni Tanya tungkol sa bagong sasakyan. Ano na naman itong gulo na ito? Claire, naririnig ko ang boses mo hanggang sa labas. Bulyaw ni Marco habang binabato ang kanyang briefcase sa sofa. Marco, ang anak mo. Simula ni Claire, ngunit agad siyang pinutol ni Doña Imelda. Marco, tingnan mo ang asawa mo. Pinagsasalitaan ako ng masama dahil lang sa basahan na laruan ng batang ito. Wala na ba talagang respeto ang babaeng ito sa pamilya natin? Pagpapakawa ng matanda ng kanyang huwad na luha. Lumapit si Marco kay Claire. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang banta ng panganib. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ni Tanya ay humahalo sa hangin. Isang kombinasyon na nagpapasuka kay Claire. Anong problema mo, Claire? Hindi ka na ba nakontento na pinapakain ka rito? Pati nanay ko aawayin mo. Marco, itinapon niya ang laruan ni Nathan. Sinabihan niya ang anak mo na basura. Hindi mo ba nakikita ang epekto nito sa bata? Sigaw ni Claire. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. It's just a toy. Bibili tayo ng bago, yung hindi mukhang galing sa tambakan. Marco hissed, close to her face. Now stop this drama. Aalis ako. May dinner kami ni Tanya kasama ang mga kliyente. Huwag mo akong bisitin. Sa isang huling pagsisikap, hinawakan ni Claire ang braso ni Marco. Huwag kang umalis. Kaarawan ni Nathan bukas, Marco. Kahit ngayon lang, manatili ka rito para sa kanya. Bitiwan mo ako, Claire! You're so annoying! Sa bilis ng pangyayari, itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa balat ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang mukha ni Claire ay napalingon sa tindi ng impact. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at ang lasa ng dugo ay humalo sa kanyang laway. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang pisikal na sampal. Ang mas masakit ay ang marinig ang pagsigaw ni Nathan. Mama! Ang bata ay tumakbo at yumakap sa binti ni Claire. Umiiyak ng malakas. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ng ina. Si Marco ay huminga ng malalim. Tila walang pagsisisi at mabilis na lumabas ng bahay. Ang malakas na pagsara ng pinto ay yumanig sa buong dingding. Naiwan ang katahimikan sa sala, maliban sa mahihinang hikbi ni Nathan. Si Claire ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang pisngi ay nagsisimulang mamaga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang anak. Ang takot sa mga mata ni Nathan ay ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya. Tahan na, Nathan, bulong ni Claire. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tigas ng asero. Hindi na nila tayo masasaktan muli. Pangako. Inalalayan niya ang anak patungo sa kanilang silid. Ngunit bago siya pumasok, lumingon siya sa kanyang biyenan na ngayon ay tila nagulat sa katahimikan ni Claire. Ang matanda ay hindi nakapagsalita nang makita ang lamig sa mga mata ng kanyang minugang. Pagdating sa silid, kinuha ni Claire ang kanyang telepono mula sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtipa ng isang numero na hindi niya tinawagan sa loob ng 7 taon.
Nang sagutin ang kabilang linya, isang malalim at baritong boses ang bumungad. "Hello, Papa," wika ni Claire. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang pasa sa kanyang mukha ay tila isang medalya ng digmaan. "Handa na ako. Kunin mo kami rito." Isang maikling katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago sumagot ang kanyang ama. 10. 10 minuto, Claire. Ang mga tauhan ko ay nasa tapat na ng pintuan nyo. Ngunit habang nag-eempake si Claire, isang kumatok sa kanilang bintana. Sa dilim ng gabi, isang anino ang nakatayo doon. Hawak-hawak ang sulsingoso ni Nathan na itinapon ni Doña Imelda. Sino ang taong ito na tila laging naroon sa bawat sandali ng kanyang pagdurusa? Akala mo ba makakatakas ka sa utang na loob mo sa pamilyang ito sa pamamagitan ng pag-iingay? Kahit lumayas ka pa, habang buhay mong dadalhin ang tatak na ikaw ay isang basahan na pinulot lamang namin sa kalsada. Ang boses ni Doña Imelda mula sa kabilang panig ng pinto ay tila isang malapot na putik na pilit bumabalot sa dangal ni Claire. Habang ang matanda ay patuloy sa kanyang pangungutya sa labas, si Claire ay nasa loob ng silid, nakaluhod sa sahig, habang nanginginig ang mga kamay na itinatabi ang maliliit na damit ni Nathan sa loob ng isang luma at kupas na bag. Bawat tupi ng tela ay tila isang panalangin para sa kaligtasan, isang tahimik na pagsisikap na huwag bumigay sa gitna ng unos. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang namamagang pisngi, isang malupit na paalala ng sampal ni Marco na tila nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay hindi na tumitibok para sa pag-ibig. Ito ay tumitibok para sa kaligtasan. Ang bawat tibok ay tila isang mabigat na martilyo sa loob ng kanyang dibdib, dahan-dahang dinudurog ang huling piraso ng kaisa-isang pangarap na binuo niya 7 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, hindi dahil sa luha, dahil wala na siyang luhang mailalabas, kundi dahil sa tindi ng pagkahilo at pagod. Ang bawat sulok ng silid na dati niyang itinuring na kanlungan ay tila nagiging isang bilangguan na ang mga pader ay dahan-dahang kumikipot upang siya ay itira ng buhay. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay tila isang malamig na tubig na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Naitanong niya sa kanyang sarili, sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagdurusa, ito na ba ang katapusan ng aking pagtititiis o ito pa lamang ang simula ng isang mas masakit na katotohanan? Kaya ko bang harapin ang mundong tinalikuran ko para sa lalaking sumira sa akin? Napatigil ang kanyang pag-iisip nang muling marinig ang mahinang katok sa bintana. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang kurtina. Sa dilim ng gabi, ang aninong nakatayo roon ay unti-unting naging pamilyar. Isang matandang babae na may suot na kupas na balabal. Ang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa katapatan. "Yaya Luningning," bulong ni Claire. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Hiya, kunin mo ito," wika ng matanda sa isang pabulong na paraan. Inabot nito sa bintana ang sulsing oso ni Nathan na ngayon ay malinis na at tila bago muli. Ngunit hindi lamang ang laruan ang inabot nito. Sa ilalim ng balahibo ng oso, may isang maliit at matigas na bagay, ang susi na binanggit sa mensahe. Ang iyong ama ay hindi kailanman nakalimot. Ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Marco ay nasa loob ng safe deposit box. Bilisan mo, paparating na ang mga sasakyan. "Bakit niyo ito ginagawa, Yaya? Mapapahamak kayo," may pag-aalalang tanong ni Claire habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang dating yaya. Dahil ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong marangal, hindi sa mga taong mapangapi. Sagot ni Luningning bago mabilis na naglaho sa kadiliman ng hardin. Bit-bit ang bag at ang oso ni Nathan. Binuhat ni Claire ang kanyang anak na mahimbing nang natutulog.
Ang bata ay sadyang napagod sa kaiiyak. Ang kanyang maliliit na pilikmata ay may bakas pa rin ng pait. Habang binabagtas ni Claire ang madilim na pasilyo ng bahay, tila bawat hakbang niya ay isang pagpunit sa kontrata ng kanyang pagiging martir. Pagdating sa sala, nakatayo pa rin doon si Doña Imelda, may hawak na baso ng alak at nakangising naghihintay sa kanyang paglabas. Saan mo balak dalhin ang apo ko sa ganitong oras, Claire? Huwag mong sabihing maglalayas ka na parang asong gala. Hindi sumagot si Claire. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago pa niya mahawakan ang seradura, ang malakas na tunog ng mga gulong na humihinto sa labas ng kanilang bakuran ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag mula sa mga headlight ng tatlong malalaki at itim na SUV ay tumagos sa mga bintana. Tila mga mata ng isang higanting nagising mula sa pagkakaidlip. Bumukas ang pinto ng gate at pumasok ang 5 lalaking nakasuot ng barong at may tindig na kasing tigas ng bato. Ang mga kapitbahay ay nagsimula nang magsilip sa kanilang mga bintana, nagtataka kung anong klaseng bisita ang dumating sa bahay ng mga mapagmataas na pamilyang yon. Sino kayo? Anong kailangan nyo sa pamamahay ko? Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa takot. Isa sa mga lalaki ang humakbang pasulong at yumukod ng bahagya kay Claire. Ma'am Claire, ang inyong sasakyan ay handa na. Hinihintay na po kayo ni Don Vicente. Ang mukha ni Doña Imelda ay nawalan ng kulay. Don Vicente? Ang bilyonaryong si Don Vicente? Anong kinalaman ng basahang ito sa kanya? Humarap si Claire sa kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga sasakyan sa labas. Siya ang aking ama, Ma. At ang bahay na tinitirhan nyo? Bukas na bukas din? Ituturing na kayong mga squatter sa sarili ninyong bakuran. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-alis, ang sasakyan ni Marco ay biglang pumasok sa driveway, humarang sa tapat ng mga SUV. Bumaba si Marco na may galit na mukha, ngunit natigilan nang makita ang hanay ng mga lalaking nakaitim at ang kanyang asawang mukhang isang reyna sa gitna ng kaguluhan. Claire, anong ibig sabihin nito? Saan mo dadalhin ang anak ko? Sigaw ni Marco habang nagtatangkang lumapit, ngunit agad siyang hinarangan ng mga tauhan ni Don Vicente. Sa mga sandaling iyon, ang telepono ni Marco sa kanyang bulsa ay walang tigil sa pagtunog. Isang tawag mula sa opisina, mula sa kumpanyang pag-aari ng ama ni Claire. Sir Marco, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang lahat ng account niyo ay naka-freeze. At ang pulisya ay may hawak na warrant of arrest para sa inyo. Napatitig si Marco kay Claire. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at paparating na pagsisisi. Ngunit si Claire ay hindi na lumingon. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at habang dahan-dahang sumasara ang pinto, isang huling tanong ang bumalatay sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagbawi sa kanyang yaman upang gamutin ang sugat sa kanyang puso? O ang tunay na laban ay mag-uumpisa pa lamang sa loob ng korte at sa harap ng lahat ng taong humamak sa kanya? Huwag mong isiping ligtas ka na dahil lang nakasama mo ang tatay mo, Claire. Isang tawag ko lang sa pulis, babawiin ko si Nathan. Akin ang bata at akin ang lahat ng perang ninakaw mo. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ng telepono ay tila isang desperadong hiyaw ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Naririnig ni Claire ang mabilis na paghinga nito, ang galit na may halong takot, at ang ingay ng mga gamit na nababasag sa background. Marahil ay nagwawala na naman ito sa loob ng kanilang dating bahay. Ngunit para kay Claire, ang mga salitang yon ay wala ng talim. Ang bawat banta ni Marco ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Sa loob ng malawak at marangyang silid sa mansyon ni Don Vicente, nakaupo si Claire sa gilid ng isang kama na nababalot ng telang seda. Ang lambot nito sa kanyang balat ay tila isang insulto sa 7 taon niyang pagtulog sa matigas at manipis na kutsyon sa bahay ni Marco. Ang kanyang mga daliri
ay dahan-dahang humahaplos sa pasa sa kanyang pisngi, na ngayon ay kulay ube na sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang hapdi ay naroon pa rin. Ngunit ito ay nagsisilbing apoy na nagpapanatili sa kanyang gising at determinado. Gawin mo ang gusto mo, Marco. Mahinahong sagot ni Claire. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ito ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyong kinalalagyan niya. Ngunit bago mo tawagan ng pulis, silipin mo muna ang iyong email. Baka mas mabilis ang mga abogado ng kumpanya kaysa sa mga banta mo. Pinutol ni Claire ang tawag bago pa makasagot ang asawa. Inilapag niya ang telepono sa ibabaw ng mesa at tumingin sa labas ng malaking bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang bawat butil nito ay lumilikha ng maliliit na guhit sa salamin, tila mga luha ng langit para sa kanyang mga nawalang taon. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang ama, si Don Vicente. Ang matanda ay nakasuot ng isang madilim na robe. Ang kanyang tindig ay bakas, ang kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa sugatang mukha ng anak. Anak, bulong ng matanda. Lumapit ito at naupo sa tabi ni Claire. Patawad, patawad dahil hinayaan kong maranasan mo ito. Inakala ko na ang pagtitiis mo ay magdadala sa iyo ng katatagan, ngunit hindi ko naisip na hahantong sa ganito. Wala kayong kasalanan, Papa, sagot ni Claire habang sumasandal sa balikat ng ama. Ang amoy ng tabako at lumang libro na laging dala ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging bata muli. Noong ang tanging problema niya ay kung anong libro ang babasahin sa hardin. Pinili ko ito. Akala ko, ang pag-ibig ay sapat na upang baguhin ang isang tao. Ngunit ang pag-ibig pala, kapag ibinigay sa maling tao, ay nagiging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa iyong pagkatao. Tapos na ang pagtitiis, Claire, mariing wika ni Don Vicente. Ang kaarawan ni Nathan sa susunod na linggo ay hindi lamang magiging selebrasyon para sa kanya. Ito ang magiging araw ng iyong muling pagsilang. Ngunit kailangan kong malaman, handa ka na bang tapusin ang lahat? Tumayo si Claire at kinuha ang luma at kinakalawang na susi mula sa kanyang bulsa. Ito ang susing nagbubukas sa safe deposit box na kinalalagyan ng lahat ng sikreto ni Marco. Ang mga dokumento ng ghost employees, ang mga resibo ng mamahaling regalo para kay Tanya, at ang mga ebidensya ng unti-unting paglipat ng pondo mula sa ospital patungo sa sariling account ni Marco. Hindi ko lang siya tatapusin, Papa. Wika ni Claire, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Gusto ko silang makitang bumagsak mula sa rurok ng kanilang kayabangan. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam na ituring na basura sa harap ng lahat ng taong pilit nilang kinukumbinsi sa kanilang huwad na yaman. Sa sumunod na ilang araw, naging abala si Claire sa pakikipag-ugnayan sa mga pinakamahuhusay na abogado at financial investigators. Sa umaga, siya ay isang mapagmahal na ina kay Nathan. Sinisigurado na ang bata ay hindi makararamdam ng anumang takot sa kanilang bagong kapaligiran. Pinapanood niya si Nathan na masayang naglalaro sa malawak na hardin. Yakap ang sulsing oso na ibinalik ni Yaya Luningning. Ngunit sa gabi, sa ilalim ng dilim, si Claire ay nagiging isang dalubhasang arkitekto ng pagbagsak ni Marco. Sa bawat dokumentong kanyang binabasa, mas lalong lumalalim ang kanyang pagkamuhi. Natuklasan niya na hindi lamang pondo ng ospital ang kinukuha ni Marco. May mga transaksyon din ito na nag-uugnay sa mga ilegal na sugalan ni Doña Imelda. Ang buong pamilya ay nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan at siya ang nagsilbing pundasyon nito sa loob ng 7 taon. Isang gabi, habang tinitingnan ni Claire ang listahan ng mga bisita para sa gaganaping Grand Charity Gala, ang okasyong pinili niya para sa kanyang pagbabalik. Isang pangalan ang kumuha ng kanyang atensyon. Tanya Rodriguez,
Napangiti si Claire. Alam niyang si Tanya ay gagawa ng paraan upang makadalo sa gala na iyon dahil ito ang pinakamalaking kaganapan sa alta sosyedad sa Manila. Siguradong gagamitin nito ang perang ninakaw ni Marco upang bumili ng pinakamahal na damit para lamang makasabay sa mga bilyonaryo. Kinuha ni Claire ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay naging malambot muli. May halong pag-aalinlangan. Tila siya pa rin ang maamong asawa na madaling linlangin. Marco, tawag niya. Pilit na pinatunog na tila siya ay umiiyak. Claire, nasaan ka? Ibalik mo rito si Nathan. Hiyaw ni Marco sa kabilang linya. Natatakot ako, Marco. Masyadong mahigpit si Papa. Gusto ko nang umuwi. Pero kailangan ko ng pera para makatakas kami ni Nathan. Pagsisinungaling ni Claire habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin na puno ng puot. May gaganaping gala sa Sabado. Narinig kong naroon ang lahat ng mga investor. Kung makakapunta ka roon at makausap ang ilang tao, baka matulungan mo kaming makaalis sa kontrol ni Papa. Narinig ni Claire ang katahimikan sa kabilang linya. Alam niyang kumagat na ang isda sa pain. Iniisip ni Marco na may pagkakataon pa siyang makakuha ng pera mula kay Claire. Sige, pupunta ako. Siguraduhin mong hindi mo ako lolokohin, Claire, kundi hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Banta ni Marco bago ibaba ang telepono. Dahan-dahang ibinaba ni Claire ang telepono. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang bitag ay nakahanda na. Ang mga tauhan ay nasa kani-kanilang pwesto. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa silid ni Nathan, nakita niya si Yaya Luningning na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang matanda ay may hawak na isang lumang sulat. Ang papel ay dilaw na sa kalumaan. Hiha, may isang bagay na hindi mo pa alam tungkol sa kasunduan ng iyong ama at ni Marco 7 taon na ang nakalilipas. Wika ni Luningning, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ano ang nilalaman ng sulat na yon? At anong katotohanan ang maaring magpabago sa tingin ni Claire sa kanyang sariling ama? Hindi ka nararapat sa harap ng mga taong ito, Claire. Isang malaking pagkakamali na pinayagan pa kitang magpakita rito. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang isang mantsa sa gitna ng isang malinis at puting tela. Manatili ka sa kusina at huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag dahil baka masuka lamang ang mga bisita ko kapag nakita ang pagmumukha mo. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng yelong, unti-unting tumutunaw sa loob ng mga baso ng wine na hawak ni Claire sa isang tray. Ang bawat salita nito ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hapdi na naramdaman niya noong nakaraang gabi. Sa gitna ng malawak na hardin na pinalamutian ng mga kumukutitap na ilaw at mga mamahaling bulaklak, si Claire ay nakatayo pa rin sa kanyang lumang uniforme habang ang lahat ng bisita ay nakasuot ng mga damit na kasing halaga na ng isang maliit na bahay. Nagbalik si Claire sa bahay na ito sa isang gabi lamang. Dala ang balat kayo ng isang susukong asawa na nagmamakaawa para sa kanyang anak. Ito ay bahagi ng kanyang plano, isang huling sayaw sa ilalim ng entablado ng kalupitan ni Marco bago niya tuluyang hilahin ang kurtina ng katotohanan. Maingat niyang inilalakad ang tray. Tinitiyak na ang bawat hakbang ay may kasamang pagpapakumbaba habang ang kanyang puso ay tila isang nagniningas na uling na pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay may amoy ng mamahaling alak at halakhak ng mga taong walang pakialam sa kanyang pagdurusa. Ito ba ang halaga ng 7 taon ng aking pagpapakasakit? Ang maging isang tuntungan para sa kanilang huwad na karangalan? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa dingding ng kanyang isipan, tila isang malakas na alon na pilit na naggigiba sa pader ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa sahig, iniiwasang makita ang mga mapanghusgang tingin ng mga kaibigan ni Doña Imelda
na tila ba siya ay isang insekto na kailangang tapakan. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang malakas na tawa ni Tanya mula sa gitna ng entablado. Nakatayo ang babae sa tabi ni Marco. Suot ang isang kulay gintong gown na tila nagnanakaw ng lahat ng liwanag sa paligid. Hawak nito ang isang baso ng champagne at nakasandal ng husto sa balikat ng kanyang asawa na tila ba siya ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Marco, darling, ang tagal naman ng cake ni Nathan. Gutom na ang mga bisita natin. Malambing na wika ni Tanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Claire nang may halong tagumpay at puot. Claire, dalhin mo na rito ang cake! Sigaw ni Marco. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, sapat upang mapatigil ang usapan ng mga bisita at ituon ang pansin sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Claire ang malaking 3-tier cake mula sa mesa ng buffet. Ito ay isang obra maestra ng tamis na may nakasulat na pangalan ni Nathan sa gitna. Habang papalapit siya sa gitna ng entablado, naramdaman niya ang isang paa na humarang sa kanyang dadaanan. Sa bilis ng pangyayari, nawalan ng balanse si Claire. Ang tray na hawak niya ay tumagilid at ang ilang patak ng pulang wine mula sa isang basong naiwan doon ay tumalsik sa laylayan ng gintong gown ni Tanya. Isang matinis na tili ang kumawala sa bibig ni Tanya. My dress! You stupid woman! Alam mo ba kung magkano ito? Patawad! Hindi ko sinasadya! Bulong ni Claire habang pilit na tumatayo. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakasakal ni Marco sa kanyang braso. Wala ka talagang silbi! Galit na hiyaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at hiya sa harap ng kanyang mga bisita. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ni Marco ang ulo ni Claire at pilit itong idiniin sa malambot na icing ng cake na nasa ibabaw ng mesa. Ang malapot at matamis na asukal ay pumasok sa ilong at bibig ni Claire, habang ang lamig ng icing ay tila isang yelo na dumidikit sa kanyang balat. Narinig niya ang kolektibong singhap ng mga bisita na sinundan ng ilang mahihinang tawanan at ang malakas na paghalakhak ni Doña Imelda mula sa malayo. Ang kanyang muka ay lubog sa tamis na naging mapait sa kanyang panlasa. Ang bawat segundo na siya ay nakadapa roon ay tila isang habambuhay na kahihiyan. Sa loob ng kadilimang yon ng asukal at cream, naramdaman ni Claire ang isang kakaibang katahimikan. Ang sakit ay wala na. Ang hiya ay naglaho na. Ang tanging natitira ay ang isang malamig at matalim na kapasyahan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ang icing ay bumabakas sa kanyang mukha, tumutulos sa kanyang uniforme, tila isang puting maskara ng isang trahedya. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tiningnan niya si Marco ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng kapangyarihan at pagkamuhi na tila ba siya ang nakatayo sa mas mataas na posisyon. Ang nangisi sa mukha ni Marco ay dahan-dahang naglaho nang makita ang kakaibang liwanag sa mga mata ng kanyang asawa. Sana ay nasiyahan kayo sa palabas na ito. Wika ni Claire, ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, buo, at nakapangingilabot sa gitna ng musika. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita ninyo akong nakayuko. Kinuha ni Claire ang isang table napkin at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mukha. Sa bawat haplos ng tela, tila tinatanggal din niya ang 7 taon ng kanyang pagiging martir. Tinalikuran niya ang mga bisita at naglakad palayo ng may taas na noo, hindi alintana ang mga bulungan sa kanyang paligid. Pagdating niya sa madilim na bahagi ng hardin, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang kanyang ipinadala sa lahat ng mga pangunahing pahayagan at social media influencers na inimbitahan niya ng palihim sa gabing iyon na nakatago lamang sa labas ng gate. Ilabas ang lahat ng video, maikli niyang utos. Habang naglalakad siya patungo sa naghihintay na sasakyan ni Don Vicente, narinig niya ang malakas na sirena ng mga sasakyan ng pulis na papalapit sa mansyon. Ngunit hindi ang pulis ang tunay na ikakatakot ni Marco.
Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumabas mula sa dilim at iniabot kay Claire ang isang folder. Ma'am, nakuha na po namin ang pirma ni Marco sa mga dokumentong kailangan nyo nang hindi niya nalalaman. Wika ng lalaki. Napangiti si Claire sa gitna ng kanyang nadungisang mukha. Ano ang nilalaman ng mga dokumentong yon na magpapabago sa tadhana ng pamilyang humamak sa kanya? At handa na ba si Marco na harapin ang katotohanan na ang asawang dinalhan niya ng cake sa muka ay siya palang may-ari ng bawat hiningang nilalang niya? Maglakad ka na palayo, Claire. Huwag ka nang babalik dahil kahit ang basurahan ay tatanggihan ang isang katulad mo. Iwan mo ang anak ko rito dahil hindi siya nararapat na palakihin ng isang inang amoy icing at kahihiyan. Ang huling halakhak ni Marco ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng gabing iyon. Habang si Claire ay naglalakad patungo sa labas ng gate, ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bakas ng puting cream sa semento. Isang piping saksi sa kalupitang katatapos lamang mangyari. Hindi siya lumingon. Hindi niya binigyan ng asawa ng kasiyahang makita ang kanyang mga luha dahil ang mga luhang iyon ay matagal nang natuyo sa loob ng 7 taon ng pananahimik. Sa loob ng itim na sasakyang naghihintay sa kanya, ang katahimikan ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanginginig na katawan. Kinuha ni Claire ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mukha. Sa bawat haplos, ang malapot at matamis na icing ay napapalitan ng malamig at matigas na anyo ng isang babaeng wala ng kinakatakutan. Ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng sasakyan ay hindi na ang maamong asawa na laging nakayuko, kundi isang mandirigma na handa nang bawiin ang lahat. Ang pakiramdam ng paglaya ay tila isang sariwang hangin na pumasok sa kanyang mga baga pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkalunod. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa mansyong puno ng kasinungalingan, tila ba ang bawat metro ng distansya ay nagtatanggal ng isang tinik sa kanyang puso. Naitanong niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa kumukuutitap na mga ilaw ng lungsod. Ito na ba ang pakiramdam ng muling pagsilang? Ang sakit ba ay kailangan talagang umabot sa sukdulan bago mo matutunang bumitaw? Sa kabilang dako, sa gitna ng nagkakagulong mga bisita, si Marco ay nananatiling nakatayo ng may yabang, hawak ang baso ng alak habang tinatawanan ang nangyari. Masyado kasing madrama ang babaeng yon, hindi ba Tanya? Akala niya ay makukuha niya tayo sa awa. Wika niya habang humihigop ng champagne. Dapat lang yon sa kanya, darling. She ruined my night, so I ruined her face. Sagot ni Tanya ng may mapang-aping ngiti. Ngunit ang kanilang katuwaan ay panandalian lamang. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng sabay-sabay na pagtunog ng mga telepono ng mga bisita. Isang notification mula sa pinakamalaking news portal ang bumitad sa kanilang mga screen. Ang headline ay kasing pait ng apdo. Ang tunay na mukha ng isang mapang-aping asawa. Video ng pagpahiya sa isang ina, viral na. Kasunod nito ay ang mabilis na pagdating ng 2 sasakyan ng pulis sa tapat ng gate. Ang asul at pulang ilaw ay tumama sa mukha ni Marco, na ngayon ay dahan-dahang nawawalan ng kulay. Isang opisyal ang lumabas at naglakad ng matikas patungo sa kanya. Mr. Marco Ilustre, mayroon kaming warrant para sa iyong investigasyon hinggil sa malaking halaga ng pondong nawawala sa Don Vicente Holdings at may reklamo rin laban sa inyo para sa physical at emotional abuse. Wika ng pulis sa isang boses na kasing tigas ng asero. Ano? Anong pondo? Anong abuse? Nagkakamali kayo. Asawa ko ang babaeng iyon, karapatan ko ang lahat. Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na pumasok si Doña Imelda mula sa loob ng bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at kaba. Marco, ang mga account natin. Naka-freeze ang lahat. Sinubukan kong i-transfer ang pera sa account ni Tanya,
pero insufficient funds na ang lumalabas. Napatitig si Marco sa kanyang ina at pagkatapos ay kay Tanya na ngayon ay dahan-dahang umaatras at pilit na nagtatago sa likod ng ibang mga bisita. Ang gintong gown ni Tanya ay tila nawalan na ng ningning sa ilalim ng ilaw ng mga pulis. Hindi maaari. Claire, wala siyang alam. Paano niya nagawa ito? Bulong ni Marco sa kanyang sarili. Hindi alam ni Marco na sa mga sandaling iyon, si Claire ay nasa isang ligtas na silid na sa mansyon ng kanyang ama. Yakap-yakap si Nathan na mahimbing na natutulog. Ang bata ay may hawak na maliit na piraso ng cake. Ang bahagi na itinira ni Claire para sa kanya bago ang kaguluhan. Kinuha ni Claire ang kanyang telepono at tiningnan ang huling dokumentong ipinadala ng kanyang abogado. Ito ay ang deed of sale ng bahay na tinitirhan ni Marco dahil sa mga utang na hindi nabayaran ni Doña Imelda sa pagsusugal at sa mga pondong kinuha ni Marco na kailangan niyang bayaran agad. Ang bahay ay opisyal nang nailipat sa ilalim ng pangalan ni Claire. Isang mensahe ang ipinadala ni Claire kay Marco na saktong nabasa nito habang pinapapasok siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang aninong tinapakan mo ay siya palang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan mo. Bukas, sa harap ng korte malalaman mo kung sino ang tunay na pulubi. Habang ang sasakyan ng pulis ay dahan-dahang lumalayo, iniwan ni Marco at Doña Imelda ang isang bahay na hindi na sa kanila. Ang karangyan ay naglaho na parang bula at ang naiwan na lamang ay ang malamig na katotohanan ng kanilang mga kasalanan. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Claire, isang malaking tanong ang pumasok sa kanyang isipan nang makita niya ang isang lumang litrato sa loob ng safe deposit box. Ito ay litrato ng kanyang ina at sa likod nito ay may nakasulat na pangalan na hindi niya inaasahan, Imelda. Ano ang ugnayan ng kanyang yumaong ina at ng kanyang malupit na biyenan? At ito ba ang dahilan kung bakit tila may personal na galit si Doña Imelda sa kanya mula pa noong una? Hindi ako makapaniwala. Ikaw? Ikaw ang anak ni Don Vicente na matagal nang nawawala. Ang babaeng pinagilbihan kami, ang babaeng itinuring naming basahan, ay siya palang nagmamay-ari ng bawat hininga ng kumpanyang ito. Ang tinig ni Marco ay nanginginig sa loob ng madilim na silid ng presinto. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa bakal na mesa habang ang malamig na liwanag ng bumbilya ay tumatama sa kanyang mukha na puno ng pawis at pagsisisi. Sa harap niya, si Claire ay nakatayo ng matuwid, suot ang isang itim na silk dress na tila yumayakap sa kanyang bagong anyo, isang anyo ng kapangyarihan at dignidad. Wala na ang mga bakas ng icing sa kanyang mukha, wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang tanging natitira ay ang isang malamig na katahimikan na mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa mga sandaling iyon, ang amoy ng luma at maruming selda ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango ni Claire, isang matalim na paalala ng malaking pader na ngayon ay namamagitan sa kanila. Ang bawat tibok ng puso ni Marco ay tila isang mabilis na tambol ng takot, habang si Claire ay nananatiling kalmado. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang perlas na kwintas, ang huling regalo ng kanyang ama bago siya nagpasyang lumayas 7 taon na ang nakalilipas. Ang pakiramdam ng pagbabalik sa kanyang tunay na trono ay tila isang matamis na alak, ngunit may kaunting pait ng alaala ng bawat sampal at mura na kanyang tiniis. Ang 7 taon na ibinigay ko sa iyo, Marco, ay hindi dahil sa kahinaan. Panimula ni Claire, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Tila isang awit ng tagumpay sa gitna ng kaguluhan. Ibinigay ko yon dahil naniwala ako sa isang pangakong ikaw mismo ang pumatay. Inakala mo na ang pananahimik ko ay isang pahintulot para tapakan mo ang aking pagkatao. Ngunit ang bawat patak ng luhang pinaluha mo ay naging isang bala na ngayon ay tumatama sa iyo. Nabalik lamang ang diwa ni Claire nang marinig ang mahinang paghikbi ni Marco. Ang lalaking dati ay napakayabang,
na akala mo ay pag-aari ang buong mundo, ay ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Pilit na inaabot ang kanyang mga kamay na nakaposas. Claire, please, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso ni Tanya at ng sulsol ni Mama. Isipin mo si Nathan, Claire. Hindi mo ba gustong lumaki ang anak natin na may ama? Ayusin natin ito. Babalik ako sa'yo. Magpapakabait ako. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga luha ay bumabakas sa maruming sahig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claire. Dahan-dahan siyang yumuko upang mapantayan ang mukha ng asawa. Si Nathan, ngayon mo lang naalala ang anak mo? Naalala mo ba noong itinapon niyo ang kanyang laruan? Naalala mo ba noong pinanood mo siyang umiyak habang sinasampal mo ako? Ang ama ni Nathan ay matagal na ring namatay sa puso niya, Marco. Ang natira na lamang ay ang multo ng isang magnanakaw. Tumayo si Claire at hinarap ang kanyang abogado na naghihintay sa pintuan. Ipatuloy ang lahat ng kaso. Siguraduhin ninyong bawat sentimong kinuha niya sa pondo ng ospital ay mababayaran niya sa loob ng kulungan. At ang bahay, gusto ko silang paalisin bukas na bukas din. Habang naglalakad si Claire palabas ng presinto, ang sariwang hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Pagdating niya sa malawak na boardroom ng Don Vicente Holdings kinabukasan, ang lahat ng mga direktor ay nakatayo, naghihintay sa kanyang pagdating. Sa gitna ng mesa ay ang kanyang ama, si Don Vicente, na may malaking nanggiti sa labi habang nakatingin sa kanyang anak. Welcome back, Vice Chairperson Claire Vicente Ilustre. O mas gusto mong tawaging Miss Vicente na lamang? Tanong ng kanyang ama nang may pagmamalaki. Vicente na lamang, Papa. Gusto ko nang burahin ang anumang bakas ng nakaraan. Sagot niya ng may tiyak na boses. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na bumabagabag sa puso ni Claire. Kinuha niya ang lumang litrato mula sa kanyang bag, ang litrato ng kanyang ina at ni Doña Imelda noong sila ay bata pa. Sa likod nito, bukod sa pangalang Imelda, may isang petsa at isang lokasyon. San Jose Orphanage, 1975. Bakit sila magkasama sa isang ampunan? At ano ang lihim na itinatago ni Don Vicente tungkol sa tunay na pagkatao ni Doña Imelda? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang tawag ang dumating sa kanyang opisina mula sa receptionist. Ma'am, may isang sulat po na dumating para sa unknown chairman mula kay Mr. Marco Ilustre. Humihingi po siya ng huling pagkakataon na makausap ang may-ari ng kumpanya upang magmakaawa para sa kanyang ina. Napangiti si Claire, isang ngiting punong-puno ng misteryo. Sabihin mo sa kanya, ibibigay ko ang pagkakataong yon. Magkita kami sa Grand Gala sa Sabado. Ngunit sabihin mo sa kanya, kailangan niyang dumating bilang isang katulong upang makapasok. Makausap kaya ni Marco ang chairman nang hindi nalalaman na ang asawang kanyang hinamak ay siya ring taong may hawak ng kanyang tadhana? At anong katotohanan ang sasambulat sa kanila kapag nabuksan na ang mga lihim ng nakaraan? Ibigay niyo ang lahat ng ito. Huwag niyo kaming ituring na parang basura. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang basag na kampana na pilit na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanilang marangyang sala, habang ang mga tauhan ng bangko at mga sheriff ay tahimik na naglalabas ng mga kagamitan. Ang bawat piraso ng muebles, ang mamahaling sofa, ang mga painting na ginto ang frame at maging ang mga palamuting kristal ay isa-isang binabalot at inilalabas. Ang bawat kalansing ng mga gamit na nagkikiskisan ay tila isang bilanggo ng oras na nagpapaalala sa matanda na ang kanyang mundo ng pagpapanggap ay tuluyan na ngang gumuho. Sa labas ng gate, nakaupo si Claire sa loob ng kanyang itim na sasakyan, nakatago sa likod ng madilim na salamin. Pinapanood niya ang eksena nang may halong pait at pagod. 7 taon siyang naging alipin sa loob ng bahay na yon. 7 taon siyang itinuring na mas mababa sa isang katulong. At ngayon,
Ang makitang ang kanyang biyenan ay siya namang nakakaranas ng pagtataboy ay tila isang gamot na hindi niya malunok. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Ramdam ang bigat ng mga dokumentong nagpapatunay na ang bawat butil ng kanin na kinain ng mga ito ay galing sa pawis ng kanyang pamilya. Ang pakiramdam ng tagumpay ay tila isang malamig na tubig na dahan-dahang lumulunod sa huling bahagi ng kanyang awa. Naitanong niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang nanunuyong pasa sa kanyang braso. Ito ba ang katarungan na hinahangad ko? Ang makita silang mawalan ng lahat? O ang makita ang sarili kong pusong nagiging kasing tigas na rin ng sa kanila? Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang lumapit ang kanyang abogado sa bintana ng sasakyan. Ma'am Claire, nakatanggap kami ng sagot mula kay Marco. Tinanggap niya ang kondisyon. Darating siya sa Grand Gala bukas ng gabi. Suot ang uniforme ng isang waiter para lamang makakuha ng pagkakataong makausap ang chairman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claire. Mabuti. Siguraduhin mong sa pinakamalayong sulok siya ilalagay. Kung saan kitang-kita niya ang entablado, ngunit hindi siya agad mapapansin ng mga bisita. Gusto kong maramdaman niya kung paano maging isang anino sa gitna ng liwanag. Kinabukasan, ang Grand Gala ay nagsimula nang may labis na karangyaan. Ang bawat sulok ng ballroom ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagtitipon-tipon, nagpapalitan ng mga peking na pamangiti at matatayog na pangako. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Nakayuko ang ulo at mahigpit ang hawak sa tray ng mga baso. Si Marco. Ang kanyang dating asul na polo at mamahaling relo ay napalitan na ng isang simpleng puting barong ng isang waiter at itim na pantalon. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagod. Ang mga mata ay laging nakatingin sa sahig upang hindi makilala ng mga dati niyang kakilala. Sa tuwing may dadaan na bisita, tila gusto niyang lamunin ng lupa, lalo na nang makita niya si Tanya sa malayo. Suot ang isang bagong gown at nakasandal sa braso ng isang matandang bilyonaryo na kilala sa pagiging mahilig sa mga batang babae. Isang baso ng wine waiter. Utos ni Tanya nang dumaan siya malapit kay Marco, hindi man lamang siya tinitingnan sa mukha. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang inaabot ang baso. Tanya, ako ito, bulong niya sa isang paos na tinig. Napatigil si Tanya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa nang may labis na pagkadisgusto. Sino ka? Wala akong kilalang waiter na amoy hapis. Huwag mo akong kakausapin kung ayaw mong ipatanggal kita sa trabaho mo ngayon din. Ang bawat salita ni Tanya ay tila isang sampal na gumising sa katotohanan ni Marco. Ang babaeng pinagpalitan niya kay Claire, ang babaeng binilhan niya ng kotse gamit ang ninakaw na pera, ay hindi man lang siya matandaan ngayong wala na siyang maibibigay. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na tumutupok sa huling piraso ng kanyang dangal. Sa kabilang dako ng ballroom, nagsimula ng tumahimik ang musika. Ang mga ilaw ay natuon sa malaking hagdanan. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa itaas, naghihintay sa pagpapakilala ng bagong vice chairperson ng Don Vicente Holdings. Mga kaibigan, ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang babaeng magdadala sa ating kumpanya sa bagong yugto. Ang tagapagmana ng corona, Miss Claire Vicente. Ang malakas na anunsyo ni Don Vicente. Dahan-dahang bumaba si Claire sa hagdan, rurok ng kagandahan at kapangyarihan sa kanyang kulay hating gabi na gown na puno ng mga diamante. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang buong ballroom ay napuno ng malakas na palakpakan, ngunit para kay Marco, ang lahat ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang tunog ng tray na nabitawan niya sa sahig. Napatitig si Marco sa entablado. Doon,
Nakatayo ang asawang dinalhan niya ng cake sa mukha. Ang babaeng itinuring niyang basura na ngayon ay tinitingala ng lahat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng karamihan. Sa mga mata ni Claire, wala siyang nakitang galit, tanging isang malamig na pagkilala na siya ay wala na sa kanyang mundo. Claire! Bulong ni Marco, ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa sigawan ng mga tao. Ngunit bago pa makakilos si Marco, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang lumapit sa kanya. Mr. Ilustre, tapos na ang shift mo. Hinihintay ka na ng pulisya sa labas para sa mga karagdagang ebidensyang ibinigay ng aming kumpanya. Habang kinakaladkad si Marco palabas, napansin niya ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng isa sa mga tauhan ni Claire, isang lumang locket. Dahan-dahan itong bumukas sa sahig at doon niya nakita ang isang litrato na kailanman ay hindi niya inaasahan. Ito ay litrato ni Doña Imelda. Suot ang uniforme ng isang nurse sa ospital ni Don Vicente. 30 taon na ang nakalilipas. Hawak ang isang sanggol na may markang hindi kay Claire. Sino ang sanggol na yon? At anong kasalanan ang nagawa ni Doña Imelda na maaring magpabagsak hindi lang sa kanya, kundi sa buong pagkatao ni Marco? Huwag mo akong hawakan na parang may karapatan ka pa, Marco. Ang uniformeng suot mo ngayon ay ang tanging bagay na nagtatakda ng kinalalagyan mo sa mundong ito. Isang tagasilbi na naghihintay ng tira-tirang pansin. Ang tinig ni Claire ay hindi nanginginig, hindi rin ito sumisigaw. Ito ay isang malamig na bulong na tumagos sa maingay na paligid ng ballroom, sapat na upang patigilin ang paghinga ni Marco sa gitna ng madilim na pasilyo patungo sa labasan. Habang ang mga boses ng paghanga at tawanan ng mga bilyonaryo ay unti-unting humihina sa likuran nila, ang katahimikan sa pagitan ng mag-asawa ay tila isang malalim na bangin na wala ng tulay na makapagdudugtong. Sa mga sandaling iyon, ang pakiramdam ng kahihiyan ni Marco ay tila isang mainit na bakal na idiniin sa kanyang balat. Nakatayo siya sa harap ng babaeng dating nagmamakaawa para sa kanyang pag-ibig. Suot ang kanyang puting barong waiter na may mantsana ng natapon na wine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang nakabukas na locket na napulot niya sa sahig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang matinding kaba. Tila ba ang bawat lihim na itinago ng kanyang pamilya ay isa-isang bumubunot sa kanyang hininga. Sa kabilang dako, si Claire ay nananatiling nakatayo nang may marangal na tindig. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila mga bituin sa gitna ng madilim na gabi, sumasagisag sa tagumpay na binuo niya mula sa mga guho ng kanyang pagkawasak. Ang amoy ng mamahaling sampagwita at lavender ay humahalimuyak sa kanyang paligid, malayo sa amoy ng pawis at paghihirap na dinala ni Marco mula sa kusina. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng galit, ay ngayon ay nababalot na ng isang makapal na yelo ng kawalan ng pakialam. Claire, ano itong litratong ito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay paos at puno ng takot habang itinuturo ang larawan ni Doña Imelda na may hawak na ibang sanggol. Bakit may ganito ang tauhan mo? Sino ang batang ito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claire. Dahan-dahan niyang kinuha ang locket mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Iyan ang katotohanang pilit na ibinaon ng nanay mo sa ilalim ng lupa, Marco. Inakala mo ba na ikaw ang tunay na tagapagmana ng dangal ng pamilyang Ilustre? Inakala mo ba na ang dugong dumadaloy sa iyo ay dugong asul? Nabalik lamang ang diwa ni Marco nang marinig ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas ng gusali. Ang bawat patak ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa mga dahon ng halaman, tila nakikidalamhati sa gumuho niyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo habang ang mga salita ni Claire ay unti-unting nagbibigay ng hugis sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ninakaw ka ni Imelda mula sa ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse 35 taon na.
ang nakalilipas. Patuloy ni Claire, ang kanyang tinig ay kasing talim ng isang scalpel na humihiwa sa mga kasinungalingan. Ang tunay na anak ni Imelda ay namatay sa loob ng sinapupunan at dahil sa takot niyang mawalan ng yaman at posisyon sa pamilyang ilustre, pinalit niya ang isang batang ulila sa kanyang namatay na sanggol. Ang batang iyon ay ikaw, Marco. Napahawak si Marco sa pader upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Ang pakiramdam na ang buong buhay mo ay isang malaking pagpapanggap ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya noon. Ang bawat alaala ng pagmamalaki niya sa kanyang pangalan, ang bawat panlalait niya kay Claire dahil sa pagiging mahirap ay bumalik sa kanya na parang mga nagbabagang uling. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang para gantihan ako. Hiyaw ni Marco, ngunit ang kanyang sigaw ay walang kapangyarihan. Ito ay isang desperadong pagtatangka na huwag malunod sa katotohanan. Ang mga DNA test ay hindi nagsisinungaling, Marco. Wika ni Claire habang iniaabot ang isang folder na kinuha niya mula sa kanyang tauhan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka mahal ng nanay mo ng totoo. Ginamit ka lang niya bilang isang kasangkapan upang mapanatili ang kanyang luho. At ngayon, pareho kayong babalik sa kung saan kayo nararapat, sa wala. Sa mga sandaling iyon, ang pintuan ng pasilyo ay bumukas at pumasok ang dalawang sheriff kasama ang ilang mga pulis. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang huling hatol sa tahimik na silid. Mr. Illustre, o mas tamang sabihing Mr. X, sumama kayo sa amin sa presinto. Utos ng isang opisyal. May mga karagdagang kaso ng identity fraud at estafa na isinampalaban sa inyo at kay Imelda. Habang pinoposasan si Marco, tiningnan niya si Claire nang may huling bakas ng pagsusumamo. Ngunit si Claire ay tumalikod na. Ang kanyang mga hakbang patungo sa maliwanag na ballroom ay tila isang paglalakad patungo sa isang bagong bukas, iniwan ng anino ng nakaraan sa dilim ng pasilyo. Claire, patawarin mo ako, kahit para na lang kay Nathan. Sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit bago tuluyang mawala si Marco sa paningin, isang tawag ang dumating sa telepono ni Claire. Ito ay mula sa ospital kung saan dinala si Doña Imelda pagkatapos itong himatayin sa gitna ng pagpapalayas sa kanila. Miss Vicente, ang pasyenteng si Imelda Illustre ay humihingi ng huling pagkakataon na makausap kayo. Sinasabi niyang mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa pagkamatay ng inyong ina na hindi alam ng inyong ama. Napatigil si Claire sa gitna ng hagdanan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik, mas matindi kaysa sa anuman. Ano ang kinalaman ni Imelda sa pagkamatay ng kanyang ina? At sapat na ba ang katotohanan ito upang tuluyang wasakin ang natitirang piraso ng katahimikan sa pamilya ni Don Vicente? Tingnan ninyo ang babaeng yan. Akala mo kung sinong Reyna, iyon pala ay isang mapagpanggap na asawa ng isang magnanakaw. Nakakahiya na nakatapak siya sa bulwagang ito. Ang mga bulungang iyon mula sa mga matatandang donya sa gilid ng ballroom ay tila mga palaso na sadyang ipinatatama sa pandinig ni Claire habang siya ay nakatayo sa itaas ng malaking hagdanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasasaktan. Sa halip, ang bawat mapanirang salita ay tila nagiging hagdan para sa kanyang mas mataas na pag-akyat. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang misteryosong ngiti habang ang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay sumasalamin sa kanyang madilim na gown, na tila ba ang gabi mismo ang kanyang suot-suot. Sa gitna ng malawak na sahig, ang mga tao ay nagsimulang mapatigil sa kanilang mga usapan. Ang musika ay dahan-dahang humina. Pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na punong-puno ng pag-aabang. Ang bawat tibok ng puso ng mga naroroon ay tila naririnig ni Claire sa gitna ng katahimikang yon. Ang amoy
ng mamahaling sampagita at mamahaling alak ay humahalo sa hanging puno ng tensyon. Alam ni Claire na sa mga sandaling ito, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Hindi bilang ang kawawang asawa ni Marco, kundi bilang ang babaeng may hawak ng kanilang mga tadhana, mga kaibigan, mga panauhin. Ang baritong tinig ni Don Vicente ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad, na nagpatahimik maging sa huling bulong sa sulok. Ngayong gabi, hindi lamang tayo nagtitipon para sa kawanggawa. Ngayong gabi, ipinapakilala ko sa inyo ang tunay na nagmamay-ari ng bawat pangarap at bawat pundasyon ng Don Vicente Holdings, ang aking kaisa-isang anak, ang aking tagapagmana, si Claire Vicente. Isang sabay-sabay na singhap ang namayani sa buong bulwagan. Ang mga baso ng wine ay tila muntik ng mahulog mula sa mga kamay ng mga bisita. Ang mga matatandang donya na kanina lang ay nangungutya ay ngayon ay hindi makapagsalita. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkagulat. Sa isang iglap, ang mantsa na kanilang tinutukoy ay naging isang maningning na diamante na hindi nila kayang abutin. Mula sa madilim na bahagi ng ballroom, nakita ni Claire si Tanya. Ang babae ay tila isang basang sisiw sa gitna ng marangyang okasyon. Ang kanyang kulay gintong gown ay hindi na nakapagbigay ng ningning sa kanyang mukhang punong-puno ng takot at pagkapahiya. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na yumuko si Tanya, pilit na nagtatago sa likod ng mga matatandang negosyante na kanina lang ay nilalandi niya. Ngunit wala na siyang matatakbuhan. Ang bawat tao sa loob ng ballroom ay saksi sa kanyang pagbagsak. "Waitress! Isang baso ng tubig!" Sigaw ng isang bilyonaryo na dati ay kasosyo ni Marco. Ngunit ngayon ay nakatingin kay Tanya nang may panghahamak. Napilitan si Tanya na kumilos. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng hiya. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila isang latigo sa kanyang dangal para kay Claire. Ang makitang ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay siya namang naglilingkod sa mga taong dati ay kauri niya, ay isang uri ng katarungang hindi kayang bayaran ng salapi. Nang matapos ang opisyal na pagpapakilala, dahan-dahang bumaba si Claire sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng sutla na humahaplos sa sahig, isang marahang ritmo ng tagumpay. Lumapit sa kanya si Yaya Luningning, bitbit si Nathan na ngayon ay nakasuot ng isang maliit na tuxedo, mukhang isang munting prinsipe. Nang makita ni Nathan ang kanyang ina, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Mama, you look like a star," bulong ng bata habang yumayakap sa binti ni Claire. Binuhat ni Claire ang anak at hinalikan ito sa noo. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila naglaho. Ngunit ang katahimikan ni Claire ay panandalian lamang. Ang kanyang abogado ay lumapit sa kanya at bumulong. Ang mukha nito ay seryoso. "Ma'am, handa na po ang sasakyan. Naghihintay na si Imelda sa ospital. Sinasabi ng mga doktor na baka hindi na siya umabot sa umaga. Kailangan niyo siyang makausap ngayon din." Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Claire. Ang ningning ng gala ay biglang naglaho sa kanyang paningin. Iniabot niya si Nathan kay Yaya Luningning at mabilis na naglakad patungo sa labasan. Hindi alintana ang mga taong pilit na kumakausap sa kanya upang humingi ng pabor. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng gamot at kamatayan ay sumalubong sa kanya. Ang puting pasilyo ay tila isang mahabang tunnel patungo sa katotohanang matagal nang itinago. Sa loob ng ICU, nakita niya si Imelda, maputla, payat, at halos hindi na makilala. Ang matandang dati ay napakalakas mangutya, ay ngayon ay nakadepende na lamang sa mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Dahan-dahang lumapit si Claire sa gilid ng kama. Ang tunog ng monitor ng puso ay tila isang mabilis na pagbibilang ng mga huling sandali. "Nandito na ako, Ma," bulong ni Claire. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim na pagkauhaw sa katotohanan. Idinilat ni Imelda ang kanyang mga mata.
Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakilala niya si Claire. Isang nanginginig na kamay ang pilit niyang iniangat upang hawakan ang braso ng kanyang minugang. Claire! Ang boses ni Imelda ay tila isang tuyong dahon na kinakalos ng hangin. Ang nanay mo, hindi siya namatay sa sakit. Ang iyong ama, si Don Vicente, hindi niya alam ang lahat. Napatigil ang paghinga ni Claire. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Anong ibig mong sabihin? Paanong hindi sakit ang pumatay sa kanya? Ang gamot. Hirap na wika ni Imelda. Ang bawat salita ay may kasamang dugo na lumalabas sa kanyang mga labi. Pinalitan ng iyong ama ang kanyang gamot dahil sa takot na iwanan siya ng iyong ina para sa ibang lalaki. Ngunit hindi ang ama mo ang may gawa. Ako ang nag-udyok sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pasabog sa loob ng silid. Ang mundong binuo ni Claire kasama ang kanyang ama ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Kung si Don Vicente ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina, sino na ngayon ang tunay na kakampi ni Claire? Napatitig si Claire sa naghihingalong matanda, habang sa labas ng silid, nakita niya ang anino ng kanyang ama na nakatayo sa may pintuan nakikinig sa bawat salitang binitawan ni Imelda. Sino nga ba ang tunay na halimaw sa kwentong ito? Ang asawang nanakit sa kanya? O ang amang nagpanggap na bayani habang may dalang lason sa kanyang mga kamay? Huwag kang lalapit, Papa. Manatili ka riyan sa dilim dahil doon ka naman talaga nararapat. Ang bawat yakap mo sa akin simula noong bumalik ako ay tila naging isang haplos ng kamatayan ngayon. Ang tinig ni Claire ay pumiyok sa gitna ng matinding emosyon, ngunit agad din itong naging kasing lamig ng bakal. Sa loob ng maliit at puting silid ng ICU, ang tanging naririnig na lamang ay ang mahabang tunog ng monitor. Isang patuloy na huni na nagpapahiwatig na ang huling hininga ni Imelda ay tuluyan ng pumanaw. Ngunit sa pagkawala ng buhay ng kanyang biyenan, isang mas masakit na katotohanan naman ang nabuhay sa puso ni Claire. Dahan-dahang pumasok si Don Vicente sa silid. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapagmahal na pagkalinga, ay ngayon ay nababalot ng isang misteryosong anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin sa sahig, isang tunog ng awtoridad na ngayon ay nagbibigay ng takot sa halip na seguridad kay Claire. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay tila mas lalong tumapang, sumasakal sa huling pag-asa ni Claire na ang kanyang ama ay ang kanyang tanging bayani. Anak, huwag kang makinig sa mga salita ng isang baliw na naghihingalo. Wika ni Don Vicente. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may isang uri ng panginginig na hindi niya maitago. Gusto lang ni Imelda na sirain tayo hanggang sa huli. Alam mong mahal na mahal ko ang iyong ina. Mahal? Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Claire habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang umagos nang hindi niya namamalayan. Ang pagmamahal ba ay ang pagpapalit ng gamot upang hindi kanya iwan? Ang pagmamahal ba ay ang pagmamanipula sa kanyang kalusugan dahil lamang sa iyong selos? Papa, tinitingnan kita ngayon at hindi ko na makita ang aking ama. Ang nakikita ko ay isang bersyon ni Marco na mas matalino, mas mayaman at mas tuso. Nabalik lamang ang diwa ni Claire nang marinig ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ng ICU. Ang bawat patak ay tila isang sumbat mula sa langit. Isang paalala ng lahat ng mga gabing iniyakan niya ang pagkawala ng kanyang ina habang ang salarin ay katabi niya lamang sa pagkain. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tila isang malamig na kutsilyo na dahan-dahang pinipihit sa loob ng kanyang dibdib. Dinudurog ang bawat magandang alaala na mayroon siya sa kanyang ama. Ginawa ko yun para sa atin, Claire! Biglang sigaw ni Don Vicente. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang galit at pagsusumamo. Ang iyong ina ay balak na tayong iwan
para sa lalaking yon sa San Jose. Hindi ko hahayaang mawasak ang pamilya natin. Mas mabuting manatili siyang mahina sa tabi ko kaysa mawala siya ng tuluyan sa buhay natin. Ang pag-aming iyon ay tila isang huling hatol kay Claire. Ang kanyang mundo, na kani-kanina lamang ay rurok ng tagumpay, ay ngayon ay isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Napagtanto niya na sa loob ng 7 taon, lumayas siya mula sa isang kulungan patungo sa isa pa. Si Marco ay isang malupit na asawa, ngunit ang kanyang ama ay isang malupit na Panginoon ng kanyang tadhana. Huwag mong gagamitin ang pangalan ko para bigyang katwiran ng iyong krimen. Bulong ni Claire, ang kanyang tinig ay puno ng pandidiri. Ikaw ang pumatay sa kanya, Papa. At sa bawat araw na itinago mo ito, pinapatay mo rin ako. Mabilis na tumalikod si Claire at naglakad palabas ng silid. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng kanyang ama. Hindi niya pinansin ang mga tauhang pilit siyang hinaharangan. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot na wala ng gisingan. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ngunit ang galit sa kanyang puso ang nagsisilbing lakas upang siya ay makalayo. Pagdating niya sa parking lot, ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi na kanyang nalaman. Basang-basa si Claire, ang kanyang mamahaling gown ay nakadikit na sa kanyang balat. Isang mabigat na pasanin na sumasagisag sa kanyang yaman na wala ng saysay. Sa gitna ng dilim, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang tanging tao na alam niyang hindi siya tatraydurin. Yaya Luningning, kunin niyo si Nathan. Huwag kayong babalik sa mansyon. Magkita tayo sa lumang bahay sa probinsya. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ni Claire. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba. At doon niya nakita ang isang mukhang hindi niya inaasahan. Si Tanya. Ngunit wala na ang kanyang kayabangan. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Claire, tulungan mo ako. Bulong ni Tanya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. May hawak na ebidensya si Marco laban sa tatay mo bago siya makulong. At ngayon, may mga taong gustong pumatay sa akin para makuha yon. Ang tatay mo, hindi siya ang taong akala mo. Napatitig si Claire kay Tanya. Ang kanyang kaaway ay ngayon ay nasa harap niya bilang isang biktima. At ang kanyang ama ay tila may mas malalim pang sikretong nakabaon sa ilalim ng kanyang yaman. Sino ang tunay na kakampi ni Claire sa gitna ng digmaang ito? At kaya ba niyang harapin ang katotohanan na ang bawat taong minahal niya ay may bahid ng dugo sa kanilang mga kamay? Sumakay ka na, Claire. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan bago ka tuluyang malunod sa mga kasinungalingan ng tatay mo, ito na ang tanging pagkakataon mo. Wala na akong ibang matatakbuhan. At ikaw na lang ang may kapangyarihang itama ang lahat. Ang tinig ni Tanya ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa purong takot. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan, ang babaeng dinalhan si Claire ng labis na pasakit, ay ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang harapan. Sa loob ng puting sasakyan, ang liwanag mula sa dashboard ay tumatama sa mukha ni Tanya na puno ng pasa at sugat, isang malupit na sining ng karahasan na tila ginawa ng mga taong walang kaluluwa. Nakatayo si Claire sa gitna ng parking lot, hinahayaan ang malakas na buhos ng ulan na tumama sa kanyang katawan. Ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang mabigat na baluti na pilit siyang ibinababa sa lupa. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay tila isang malalim na sugat na bumubukas muli. Inisip niya ang kanyang ama, si Don Vicente, ang lalaking itinuring niyang pundasyon ng kanyang mundo, na ngayon ay napatunayang siya ring arkitekto ng kanyang pinakamalaking trahedya. Ang amoy ng basang semento at ang lamig na humahalik sa kanyang balat ay tila nagpapatatag sa kanyang desisyon. Dahan-dahang binuksan ni Claire ang pinto ng sasakyan at pumasok.
Ang katahimikan sa loob ay agad na binalot ng amoy ng bakal at takot. Habang pinapaharurot ni Tanya ang sasakyan palayo sa ospital, nakita ni Claire sa side mirror ang mga itim na SUV ni Don Vicente na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim ng parking lot. Ang paghabol ay nagsimula na. Anong ebidensya ang sinasabi mo, Tanya? Tanong ni Claire. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng yelong unti-unting tumutunaw. Hindi siya tumitingin sa katabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada na tila walang katapusan. Noong nalaman ni Marco na ikaw ang tagapagmana, nagsimula siyang mag-imbestiga hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng mga transaksyon ng tatay mo noong panahong namatay ang nanay mo. Hirap na wika ni Tanya habang mahigpit ang hawak sa manibela. Nakuha niya ang mga record mula sa San Jose Orphanage at ang mga lihim na bank accounts na ginamit ni Don Vicente para bayaran ang mga taong tumulong sa kanya na itago ang katotohanan. Claire, hindi lang pagpapalit ng gamot ang ginawa niya. Ang iyong ama. Kinuha niya ang lahat ng ari-arian na dapat ay sa nanay mo lang bago pa man sila ikasal. Ang bawat salita ni Tanya ay tila isang dagok sa natitirang bait ni Claire. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng yaman na ipinagmalaki ni Don Vicente sa kanya ay itinayo pala sa ibabaw ng dugo at pagtataksil sa kanyang sariling ina. Ang pakiramdam ng pagkasuklam ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Bakit mo ito ginagawa ngayon? Tanong ni Claire. Sa pagkakataong ito ay tinitingnan na niya si Tanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, bakit ka tumutulong? Isang mapait na luha ang pumatak sa pisngi ni Tanya. Dahil nalaman kong ako ang susunod na itatapon, ginamit ako ni Marco. At ngayon, gusto akong patahimikin ng tatay mo dahil alam kong nasa akin ang flash drive. Claire, pareho tayong biktima ng mga lalaking akala natin ay mahal tayo. Ang pagkakaiba lang, ikaw ay may pagkakataon pang itama ang lahat para kay Nathan. Nabalik ang diwa ni Claire nang marinig ang malakas na dagundong ng kulog. Ang kidlat ay nagbigay ng panandaliang liwanag sa loob ng sasakyan, sapat upang makita ni Claire ang isang maliit na itim na bagay na iniabot ni Tanya sa kanya. Ang flash drive, ang susi sa pagbagsak ng imperyong binuo sa kasinungalingan. Itago mo yan, bulong ni Tanya. Pumunta tayo sa lumang bahay sa probinsya na sinasabi mo. Doon tayo magtatago. Ngunit sa gitna ng kanilang mabilis na pagtakas, isang malakas na impact ang naramdaman nila mula sa likuran. Binabangga sila ng isa sa mga itim na SUV. Ang tunog ng nagkikiskisang bakal sa bakal ay tila isang sigaw ng paparating na panganib. Ang sasakyan ni Tanya ay bahagyang gumiwang at ang takot sa mga mata ng dalawang babae ay naging isa. Huwag kang hihinto, Tanya. Bilisan mo! Sigaw ni Claire. Ang kanyang instinct bilang isang ina at isang Vicente ay muling nagising. Habang binabagtas nila ang madilim at madulas na highway, kinuha ni Claire ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ng pulis dahil alam niyang hawak ng kanyang ama ang batas sa lungsod na yon. Tinawagan niya ang tanging tao na may sapat na kapangyarihan at dahilan upang pabagsakin si Don Vicente, ang karibal sa negosyo ng kanyang ama na matagal na ring naghahanap ng butas sa Don Vicente Holdings. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Wika ni Claire sa telepono. Ang kanyang tinig ay kasing tigas ng asero. Ngunit kailangan nyo kaming protektahan ngayon din. Ang presyo, ang buong korporasyon ng aking ama. Nang matapos ang tawag, tiningnan ni Claire ang flash drive sa kanyang kamay. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay muling nagbalik, ngunit ito ay may halong matinding lungkot. Upang makuha ang hustisya para sa kanyang ina, kailangan niyang sirain ang huling alaala ng kanyang ama. Biglang nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Tanya nang pumutok ang gulong nito dahil sa isang sinadyang pagbangga ng SUV. Ang sasakyan ay dahan-dahang tumagilid patungo sa isang malalim na bangin sa gilid ng kalsada.
Sa mga huling sandali bago ang dilim, naramdaman ni Claire ang pag-ikot ng mundo. Ang huling nakita niya ay ang liwanag ng mga headlight na dahan-dahang lumalapit sa kanila, tila mga mata ng isang predator na nakuha na ang kanyang huli. Sino ang makakaligtas sa aksidenteng ito? At kung magising man si Claire, magkakaroon pa ba siya ng lakas na harapin ang huling yugto ng kanyang pakikipaglaban sa sarili niyang dugo? Ang bawat piraso ng basag na salamin na nakabaon sa aking balat ay tila hindi na masakit kumpara sa katotohanang ang sarili kong ama ang nagmamaneho sa akin patungo sa aking kamatayan. Sa gitna ng usok at amoy ng sunog na goma, napagtanto ko na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gintong pader, kundi sa lakas na tumayo muli kahit durog na ang iyong mundo. Ang boses ni Claire sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malabong alingaw-ngaw habang dahan-dahan niyang idinidilat ang kanyang mga mata. Ang mundo ay nakabaligtad. Ang lamig ng ulan ay humahalo sa mainit na dugong dumadaloy mula sa kanyang noo, bumabakas sa kalsadang puno ng putik. Ang katahimikan ng gabi ay binabasag lamang ng mahinang tunog ng makina ng sasakyang tila huling naghihingalo. Sa tabi niya, si Tanya ay hindi gumagalaw. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa manibela, habang ang puting usok ay dahan-dahang lumalabas mula sa nayuping hood ng sasakyan. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila isang mabigat na kumot na pilit lumulunod kay Claire. Ngunit sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, naramdaman niya ang matigas na bagay sa loob ng kanyang palad. Ang flash drive. Ito ang kanyang tanging sandata, ang tanging ebidensya ng katotohanan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mahina, ngunit bawat pintig nito ay tila isang pagsusumamo para sa hustisya. Ang amoy ng basang lupa at sunog na langis ay tila naging amoy ng isang digmaang malapit ng matapos. Nabalik ang diwa ni Claire nang marinig niya ang mabibigat na hakbang sa labas. Isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa tapat ng kanyang bintana. Si Don Vicente. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang itim na payong. Ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng awa. Tanging ang isang malamig na determinasyon na makuha ang kanyang ari-arian. Ibigay mo sa akin ang flash drive, Claire. Wika ni Don Vicente. Ang kanyang boses ay kalmado, na parang wala siyang kinalaman sa aksidenteng katatapos lang. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ikaw pa rin ang aking anak. Maaari nating ayusin ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Claire, kasunod ng isang ubo na may lasa ng bakal. Anak, ang isang ama ba ay handang pumatay ng sariling dugo para lamang sa pera? Ang yaman mo, Papa, ay amoy ng mga bulaklak sa libing ng aking ina. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling piraso ng aking dangal. Sa bilis ng pangyayari, ang paligid ay napuno ng asul at pulang ilaw. Ang mga sirena ng mga sasakyan ng pulis at mga tauhan ng National Bureau of Investigation ay dumating. Kasunod ang mga mamamahayag na matagal nang tinawagan ni Claire ng palihim. Ang karibal ni Don Vicente, si Mr. Sai, ay lumabas mula sa isa sa mga sasakyan, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng live broadcast ng lahat ng dokumentong nasa loob ng flash drive na na-upload na ni Claire sa cloud bago pa ang banggaan. Don Vicente, ang laro mo ay tapos na, wika ni Mr. Sai. Ang buong bansa ay saksi na sa iyong mga krimen. Ang mukha ni Don Vicente ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang payong na hawak niya ay nalaglag sa putik. Tila isang pagsuko sa harap ng batas na hindi na niya kayang bayaran. Habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Claire. Isang sulyap ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay marahang humahaplos sa malawak na hardin ng isang bagong tayong foundation para sa mga kababaihan. Ang amoy ng sariwang damo at mga namumukadkad na rosas ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan
na matagal nang hinahanap ni Claire. Suot ang isang simpleng puting damit. Siya ay nakatayo sa tabi ng isang estatwa na itinayo para sa kanyang ina. Wala na ang mga pasa sa kanyang mukha. Pinalitan na ito ng isang liwanag ng tunay na pagkakakilanlan. Si Tanya, na nakaligtas sa aksidente ngunit kailangang dumaan sa mahabang therapy, ay dahan-dahang lumapit kay Claire. Sila ay hindi na magkaaway. Sila ay mga babaeng nagmula sa parehong apoy, natutong maghilom sa piling ng isa't isa. Claire, ang balita mula sa korte. Si Marco ay nahatulan na ng 10 taong pagkabilanggo para sa fraud at abuse. Balita ni Tanya, ang kanyang tinig ay puno ng katahimikan. At ang iyong ama, ang huling hatol ay habambuhay na pagkakulong. Tumango si Claire, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asul na langit. Ang hustisya ay hindi laging matamis, Tanya. Minsan, ito ay kasing pait ng gamot na kailangang inumin para gumaling. Ngunit sa wakas, malaya na kami ni Nathan. Nabalik ang diwa ni Claire nang marinig ang tawag ng isang maliit na boses. Mama! Look! Ang saranggola ko! Tumakbo si Nathan patungo sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng saya at walang bakas ng takot. Kasunod niya ay si Yaya Luningning, na ngayon ay masaya nang naninirahan sa kanilang bagong tahanan. Binuhat ni Claire ang kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Ang tibok ng puso ni Nathan ay ang tanging musikang kailangan ni Claire upang malaman na siya ay nasa tamang landas. Napatingin si Claire sa malayo kung saan ang dagat ay humahalik sa pampang. Alam niyang ang peklat ng nakaraan ay hindi na mawawala. Ngunit ang mga peklat na ito ang magsisilbing mapa ng kanyang katatagan. Natagpuan na niya ang kanyang La Compass sa loob ng kanyang sarili. At sa pagkakataong ito, hindi na siya maliligaw muli. Ang pananahimik ay tapos na. Ang pagtitiis ay napalitan ng pag-asa. At sa huling pagkakataon, ang heiress ay hindi na nagtatago. Siya ay namumuno ng may pagmamahal, katarungan at isang pusong natutong magpatawad sa sarili upang mahanap ang tunay na kaligayahan. Ang dapit hapon ay nagpinta ng kulay ginto at rosas sa malawak na kalangitan. Isang tanawing tila ba sadyang nilikha upang magbigay ng kapayapaan sa pusong matagal na binalot ng pait. Sa dalampasigan ng kanilang rest house sa Batangas, nakaupo si Claire sa isang puting silya, pinagmamasdan ang banayad na paghalik ng mga alon sa buhanginan. Ang tunog ng tubig ay tila isang mahinang bulong ng kalikasan, isang ritmo na nagpapaalala sa kanya na ang bawat pag-alis ng tubig ay may kaakibat na muling pagbabalik. Ang hangin na nagdadala ng amoy ng dagat ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang buhok, tila isang haplos ng isang inang matagal nang nangungulila. Sa mga sandaling ito, ang katahimikan ni Claire ay hindi na ang katahimikan ng isang biktima. Ito ay ang katahimikan ng isang babaeng natutuhan ng yakapin ng kanyang mga sugat hanggang sa ang mga ito ay maging peklat ng karangalan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa isang maliit na kwintas na may pendant na kompas, ang simbolong naging gabay niya sa gitna ng unos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay payapa, malayo sa mabilis at nanginginig na ritmo ng takot noong siya ay nasa ilalim pa ng anino ni na Marco at Don Vicente. Mama, look! I found a blue shell! Ang masayang sigaw ni Nathan ay pumailan lang sa hangin, kasunod ang tunog ng kanyang maliliit na hakbang sa basang buhangin. Napangiti si Claire, isang ngangiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. It's beautiful, Nathan. Just like you. Sagot niya ng may lambing. Pinanood niya ang anak na masayang naglalakad kasama si Yaya Luningning sa malaw. Ang bata ay lumalaking puno ng liwanag, malayo sa kadilimang naranasan nila sa kamay ng kanyang ama. Sa puntong ito, natanto ni Claire na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakakulong sa mga nagkasala sa kanya, kundi ang makitang ang kanyang anak ay lumalaking hindi dala ang bigat ng galit. Tiningnan ni Claire ang isang sulat na nasa kanyang kandungan.
Isang sulat na galing sa loob ng bilangguan. Ito ay mula kay Marco. Sa loob ng ilang pahina, humihingi ito ng tawad, hindi upang makalaya, kundi upang gumaan ang sariling konsensya. Binanggit din nito na si Doña Imelda ay pumanaw na nang may katahimikan matapos aminin ang lahat. Tinanong ni Claire ang sarili kung napatawad na ba niya ang mga ito. Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang proseso. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagpiling manatili ng matagal at binitiwan na niya ang puot na minsang naging lason sa kanyang sistema. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi ang pagpapasya na hindi na hayaang diktahan ng nakaraan ang kanyang bukas. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi, ang kanyang matalik na kaibigan at bagong katuwang sa negosyo na si Rafael ay dahan-dahang lumapit, bit-bit ang 2 baso ng sariwang juice. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa tingin ni Rafael, nakita ni Claire ang isang uri ng paghanga na hindi humihingi ng kapalit. Walang madaling pangako, walang mabulaklak na salita. Tanging isang tahimik na suporta na alam ni Claire na maari niyang sandalan kapag siya ay napapagod. Isang malalim na pag-iisip para sa isang napakagandang hapon, wika ni Rafael sa isang malambing na Taglish. Are you okay, Claire? Mukhang malayo ang tingin mo. I'm more than okay, Raf. Sagot ni Claire habang tinatanggap ang baso. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula noong gabing iyon sa party. It feels like a lifetime ago. Dahil ang dating Claire ay kailangan munang madurog para lumabas ang tunay na ikaw. Sagot ni Rafael. And look at you now. You're not just an heiress anymore. You are a beacon of hope for so many women out there. Tumingala si Claire sa huling sinag ng araw. Ang paglalakbay niya mula sa pagiging isang basahan patungo sa pagiging isang tagapagmana ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sariling boses. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento ay simple. Huwag hayaang tukuyin ng iba ang iyong halaga. Ang iyong dangal ay hindi nakasalalay sa kung paano ka tratuhin ng ibang tao, kundi sa kung paano mo tratuhin ang iyong sarili pagkatapos kang saktan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, iniwan ni Claire ang sulat ni Marco sa mesa. Hinahayaan ng hangin na dahan-dahang ilatag ang mga pahina nito. Ang kanyang puso ay magaan, ang kanyang isip ay malinaw. Ang kwento ng kanyang paghihirap ay tapos na, at ang kabanata ng kanyang tunay na buhay ay kasalukuyan pa lamang na isinusulat ng may tinta ng katarungan at pag-asa. Dahil sa huli, ang bawat sugat ay naghihilom, ang bawat lihim ay nabubunyag, at ang bawat inang nagmahal ng tapat ay palaging makakahanap ng daan pauwi sa kanyang sariling kaligayahan.